morning guys! Ayan, another day na pwede na naman tayo mag-camping. Biyahe tayo summer in Quezon. So dala natin ngayon is yung itong Pajero. Enjoy na lang sa ating road trip. Mamaya na lang ulit. Dito tayo pupunta sa Firefly Coast and Nature Park na located sa Pagbilao, Quezon. Gagamit tayo ng Google Maps at 2.5 oras ang biyahe galing sa San Jose, Batangas via Rosario San Juan Candelaria Road at baybayin ang kahabaan ng Ecotourism Road hanggang makarating sa Marlica Highway. Kaya samahan niyo ko na lang ako at panoorin niyo ang ating road trip at makita niyo ang ating magandang biyahe. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose so fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast? Will be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Be on our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Yeah, we wanna believe that it's not too late. And why do we care to dream? We gotta believe it is not too Okay guys, kakarating lang natin. Nandito tayo sa may parking nila. So pupunta lang muna tayo sa reception para magbayad. Yan. So magkano yung total? 1, 2, 300 sa per head, 500 sa sasakyan. Tapos kung separate yung tent, 310. So yung tent, di naman walang problem kung gano'n kalaki. Wala na. So 1 per night. Mahal siya actually. Pero yun naman ang binabayaran mo yung komportable ba? Ayan, kasama ko si Kuya Roger po. Kuya Roger. So kayo yung rito, yung security ba? Opo. Siya yung security. Parang nakakatakot eh. Di biro lang, masaya naman. So lalabas tayo kasi sabi ni ate, nasa labas daw yung daan papunta doon sa John Mark na campsite. Dinadayo nga talaga sa lugar natin. Adventure din eh. Parang nakalimutan ko. May adventure din. Oo.
Bago lang din daw siya, kasama mga pamilya sir. Ay parang Kasama ni... ito. Oo, yung papasok. Okay. So dito tayo guys, wait lang. Doon po sir. Kawayan pa sir, bubuksan ko pala. Sige lang po. Dito sir. Ay, dito pala. Sige po. Ay sir. Buksan ko lang sir. Okay po. Thank you. Ayan guys, nakatapos ko lang mag setup ng tent. Pati naiayos ko na rin pala yung mga gamit ko sa loob. So pakita ko lang sa inyo So ayan yung tent natin. Actually luma na yan. Ang brand niyan Adventure Ridge. Yung mga nabibili sa HMR, I think 8.5 yata bili namin yan dati. Siguro mga 3 to 4 years ago. So yan, so far buhay pa naman. Pati maganda yung waterproofing niya. Nasubukan na namin sa Baguiohan. So yan. Ang dala ko yung malaking electric fan na kasi yung init. So 12 volt DC fan lang yan na nakakonekta dito sa ating power station. Yan yung power station natin. So ito, gawa ng aking kaibigan. So pinagawa ko yan. 780 watts per hour siya. So yan, meron siyang direktang 12 volts. So ibig sabihin pagka kunyari na-discard yung battery mo, pwede mong i-connecta dito pa, diretso. Positive, negative. Tapos pag sa solar, mag-charge ka sa solar, meron siyang itong saksakan na ito. Tapos yan, kumpleto naman siya. Meron siyang fast charging, dalawang fast charging yun. So apat na na USB na fast charging. Tapos merong cigarette charger. Tapos yung yung sa 220 volts kung kailangan na natin. So yan mga na rin, mga 4 years ko na rin ginagamit yan, solid pa rin hanggang ngayon. Bali kung ilaw, electric fan, mga charge ng mga cellphone, pati ng mga camera, tumatagal yan, more or less mga hanggang 4 na araw, swabe yan. So okay naman siya. Tapos ito pala, kaya itong malaking tent ang ginamit ko kasi ayoko nung yung maliit na tent, lalo na pag yung ganito kainit na panahon sa beach pa, kasi malinsangan. Tapos pagka papasok ka dun sa ganong maliit na tent, yung gamit ko nung huli mainit pati kung gagamitin ko man yung electric fan na to, masigit na sa loob. So itong ginamit ko yung pang 4 person na tent. Tapos isa pa, dahil meron pala akong nabiling bagong item na ngayon ko palang masusubukan. So ito yung inuupuan ko. Yan para siyang
hindi, ano siya, foldable siya. Foldable na bed. So, feeling ko perfecto dito sa sa beach. Lalo na syempre yung buhangin syempre alon-alon, hindi pantay. So, pagka naka-airbed ka, lalo na yung ginagamit ko yung manipis lang na airbed, feeling ko ramdam mo pa rin yung yung alon. Pati napansin ko lang na parang comfortable naman yung airbed na manipis, pero parang hindi lang ganun buo yung tulog ko. So parang sa akin mas prefer ko yung parang kama talaga. So ito, titignan na natin. Sinubukan ko naman to sa bahay namin, matibay naman, kaya naman ako. So tignan natin kung gaano katagal itong itong folding bed na to, di ba? So yun, feeling ko mas komportable na to. So yun, mamaya pagka medyo na yung araw, lakad tayo sa paligid. Tignan natin yung paligid. Alam ko kasi parang medyo malayo tayo sa CR. Pati gusto ko kasi makita kung saan yung hugasan ng yung mga plato. Kasi hindi ko rin kasi parang dito walang gripo, walang mahuhugasan. So feeling ko baka kailangan maglakad dun sa malayo. So yan, tingnan natin kung ano yung advantage pati yung disadvantage itong camping ground na ito. Pero so far ngayon, masasabi ko napakatahimik kasi sa lawak nitong camping ground na to. Actually kasya mga 4-5 sasakyan Pero kumbaga pag ikaw lang yung guest na nauna rito, ikaw lang talaga, walang ibang pwedeng pumasok. So yun ang kagandahan dito sa campsite na to, itong resort na to. Ito yung magandang ino-offer nila, although medyo medyo may presyo lang. Pero kung ikaw yung taong willing magbayad para magkaroon ka lang ng katahimikan, na sinasabi ng katahimikan sa nature, perfecto lugar na to. So yun, mamaya na lang pagka lakad tayo. Meron pala akong gustong i-share sa inyo. Napaka-importante. Kasi kanina kinabahan ako. Kasi meron kasi akong parang curse ba yun o parang malas ako pagdating sa ganung bagay.
Dahil ilang beses na nangyari sa akin, tapos nangyari na naman kanina. Bali, nag-swimming na ako sa sa dagat. Tapos nung kalagitnaan, naalala ko na meron pala akong maling nagawa. Lumundag yung puso ko eh. Kasi malaking problema pagka kung yun ang nawala. So yung nawala, yung susi ng sasakyan nung Pajero, dahil nakalimutan ko tanggalin dun sa bulsa. So yun, nag-swimming ako sa dagat na dala-dala ko yung susi sa bulsa ko. So nung pag-ahon ko, pagkapa ko dun sa bulsa ko, wala na. So 'di ba, malaking problema, 'di ba? Tapos ang problema ko pa, nakalak lahat ng mga pintuan ng sasakyan. So hindi ko mabubuksan. Pati kahit mabuksan ko naman, hindi ko rin naman siya mapapaandar kasi wala rin akong susi. So buti na lang, naalala ko na nagtanim pala ako ng spare key diyan sa ilalim ng sasakyan. So ayan So ayan yung lumang susi ng itong sasakyan. Tapos yung nawala kanina, yung bagong pinaduplicate ko, siguro mga almost a year na rin. So ang ginawa ko, mga 1 year ago, bumili ako ng ganito. So pinapasok tong susi rito. Yan. Kasi sarado mo lang. Tapos yun, tinanim ko sa ilalim ng sasakyan. So yun lang. Sumuot lang ako sa ilalim ng sasakyan. Sumuot ako sa buhangin, di ba? Pero okay lang, at least nabuksan ko yung sasakyan at alam kong makakauwi ako bukas. Kinabahan ako kasi pag nalaman ng asawa ko yan, yari ako. Pero malamang malalaman na niya kasi mapapanood niya to pag in-upload ko ni. So yun lang. Parang precaution lang. Paalala ko lang na lalo na pag yung mga ganitong camping na syempre pag nagka-camping tayo, ang gulo ng gamit natin sabog-sabog, kalat-kalat. Ewan ko lang sa akin kasi parang ganun sabog-sabog lalo na kung mag-isa ako. So yun, minsan may mga pagkakataon na mami-misplace natin yung mga importanteng bagay like itong mga susi. Pero yung sa akin, wala kinain ng dagat Actually, third time na nangyari sa akin yan. Yung first time sa may Nasugbo. Tapos yung second time sa may Morong Bataan. No choice. Binalikan ko sa sa bahay. Pero at least ito, ngayon nakapagtanim ako ng susi. So yun lang. Sinare ko lang naman. So at least ngayon alam niyo na nagtatago ako ng susi sa ilalim ng sasakyan. So hindi ko na gagawin yun kasi baka makarnap na di ba? So yun lang. Mamaya na lang ulit.
Good morning guys. Ganda ng tulog natin kagabi. Actually medyo lumamig-lamig yung yung panahon kagabi. Tapos sinabayan pa ng ng maayos yung yung kama na hinigaan ko. So effective siya. Mas mas komportable nga ako dun sa yung foldable bed na yun. So sulit yung ko dun, bili ko dahil nakapagpahinga talaga ako ng maayos. So ngayon gumagawa na lang ako ng kape para para makapag-breakfast na tayo. At maya-maya magliligpit na rin ako ng mga gamit natin dahil dahil maaga ang check out time dito, 9 o'clock ng umaga. So okay lang naman din. At least maaga rin tayong makaka-uwi, di ba? So yun, so far swabe talaga dito sa campsite na to, tahimik. So kung tatanungin niyo ako kung kung babalikan ko to, oo naman. Ang ang medyo hindi lang okay dito sa campsite na itong John Mark pangalan nitong campsite na to. Wala siyang, ewan ko lang nag-ikot naman ako, wala naman akong nakitang parang tap water o yung yung gripo na pwede kang makapag hugas ng mga ng mga gamit mo. So yung toilet, wala rin toilet dito sa campsite na to. So kailangan mo talagang maglakad doon. Medyo malayo rin, siguro mga mga 10 minutes walk. Tapos ang mahirap pa diyan, pagka medyo high tide, tatawid ka lang dun sa sa tubig. Pero ito ngayon low tide, nakapag madaling maglakad dahil mababaw ang tubig or sand na yung dadaanan mo. Pero pag nag high tide yan, kaya parang kahapon ng hapon hanggang halos tuhod ko na yung tubig na tatawarin mo. So yun lang naman. Pero kung kung katahimikan lang ang hanap mo, okay dito. So yun, mamaya na lang at ako'y breakfast muna. Okay guys, nakapag-empake na tayo. So paalis na tayo dito sa sa Firefly campsite. So sa susunod na lang. Bye bye.